Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang ating aralin sa Filipino, Quarter 1, Week 3, Day 4. Layunin natin sa araling ito ay nababasa ang mga salitang may cluster. Natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto ng salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Tukuyin natin ang tamang salita para sa larawan. Kung ang binigkas mong sagot ay sigaw, tama. Kung ang binigkas mo ay salitang sarili, tama. Kung ang binigkas mo ay salamin, tama ka muli. Sabay nating basahin ang pangungusap. Si Clara ay isang batang mahilig sumigaw. Napapansin mo ba ang kulay itim na salita? Yan ay salitang Clara. At ang salitang Clara ay halimbawa ng kambal katinig o cluster. Naalala mo pa ba ang ating napag-aralan tungkol sa cluster? Ang cluster ay mga salitang may magkasunod na katinig. Maaaring ito ay nasa unahan, sa gitna, at sa hulihan. Sabay nating basahin na ang pangungusap. Ang turing ko sa aking sarili ay isang prinsesa. Ang kulay itim na salita ay prinsesa. Ito ay halimbawa ng tama, ito ay halimbawa ng cluster. Sabay tayo muli sa pagbasa. Hindi kumpleto ang aking gamit kung wala ang salamin. Ang cluster na salita ay tama ka kung ang binigkas mo ay kumpleto. Nakikita natin ang cluster nasaan? Nasa gitnang bahagi ng salitang kumpleto. Ito ay ang letrang P at saka L. Pakinggan at unawain ang aking babasahing pangungusap. Sa letrang A, si Rona ay may orange. Sa letrang B, siya ay may orange. Sino ang may orange? Tama, si Rona. Ito pa. Sa letrang A, binigyan ni Tito ng orasan si Grena. Sa letrang B, bigay ito ni Tito kay Grena. Napapansin niyo ba ang nakaitim na salita? Sa letrang A, ito ay salitang orasan. Sa letrang B, ito ay salitang ito. Ang tinutukoy ng salitang ito ay anong bagay? Tama, orasan. Pangungusap sa letrang A, ang okra ay kulay berde. Sa letrang B, ito ay kulay berde. Ang nakaitim na salita sa letrang A ay salitang okra. Sa letrang B ay salitang ito. Ang tinutukoy ng salitang ito na nasa letrang B ay anong bagay? Tama! Okra. Isang uri ng gulay. Alam nyo ba na ang salitang ipinalit natin kanina sa ngalan ng tao na si Rona at sa bagay na okra at ang orasan, ito ay mga salitang panghalip. Ang salitang panghalip ay mga salita na ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang mga panghalip ay maaaring panghalip panao. Ito ay uri ng panghalip na ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao. Halimbawa, ako, ikaw, kami, tayo,
sila, nila, kanila, at iba pa. Ang panghalip ay maaari ding panghalip-paari. Ito naman ay ginagamit sa pagpapakita ng pagmamay-ari. Halimbawa, akin, atin, amin, kanya, at iba pa. Maaari ding panghalip-pamatlig. Ano nga ba ang panghalip-pamatlig? Ito ay ginagamit na panuro sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa nito ay ito, iyon, iyan, doon, dito, diyan, at iba pa. Halimbawa, si Clara ay isang reyna. Maaari nating palitan ang salitang Clara ng panghalip na siya. Ang libro ay ilalagay doon sa ibabaw ng mesa. Anong panghalip ang ating ginamit sa pangungusap? Ang panghalip sa pangungusap ay salitang doon. Ito ay halimbawa ng panghalip pamatlig dahil ito ay ginamit natin bilang panuro. Ang lapis na nasa mesa ni teacher ay kanya. Anong panghalip na salita ang ating ginamit sa pangungusap? Ang salitang ginamit bilang panghalip sa pangungusap ay salitang kanya. Ito ay halimbawa ng panghalip paari dahil ito ay tumutukoy sa pagmamay-ari ng isang bagay. Kanino ba ang lapis? Kanya. Kumuha muna ng lapis at papel. Gagawin natin ang gawain. Tukuyin at isulat ang panghalip. Basahin ang bawat pangungusap at tukuyin ang mga panghalip na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat lamang ang sagot. At pwede niyong i-post ang video para mabigyan ng sapat na oras sa iyong sarili sa pagsagot. Tingnan natin ang tamang sagot. Una, siya. Pangalawa, doon. Pangatlo, kami. Pang-apat, ito. Panglima, kanya. Parehas ba ang iyong naitalang sagot? Kung ang wastong sagot mo ay 5, binabati kita dahil ginalingan mo. Ang mga nakakulay pula sa ating pangungusap ay mga halimbawa ng panghalip. Sabayan niyo ako sa pagbasa ng bawat pangungusap. Unang bilang, siya ay isang prinsipe. Pangalawa, ang mga gulay ay ilalagay doon sa kusina. Pangatlo, kami ay sasama sa pamamasyal sa plaza. Pang-apat, ito ay ginagamit ko sa pagsusulat. Panglima, ang bag na nasa tabi mo ay kanya. Ano-ano nga ba ang mga panghalip? Ang panghalip ay mga salita na ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Maaaring panghalip panao kung ito ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao. Maaari ding panghalip paari kung ito ay ginagamit sa pagpapakita ng pagmamay-ari. Ito ay maaaring panghalip pamatlig kung ginagamit na panuro sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Bilang panghuling gawain, sumulat ng 5 pangungusap na ginagamitan ng panghalip na panao, paari, at pamatlig. Salungguhitan ang mga panghalip na ginamit nyo sa pangungusap. Ito ay gawin nyo at isulat sa inyong kwaderno na Assignment Notebook B. Paalam, mag-ingat kayo!